I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. With my heart, rejoicing within, with my mind focused on Him, with my hands raised to the heavens, all I am, worshiping Him. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. With my heart rejoicing within, with my mind focused on Him, with my hands raised to the heavens, all I am, worshiping Him. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing
this treasure that I hold more than finest gold. It is you, Jesus. It is you. With all my heart
You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, oh Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You did want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil torn before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The
else above you. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. I see the morning sun and all its glory, greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. Lord, your love so divine, with your grace made it mine through your Son. And at the end of each day, I would give thanks and pray to you alone, to you alone. Lord, I tell you gladly that I love you. Jesus, I tell you, there's no one else above you. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Lord, your love so divine, with your grace made it mine through your Son. And at the end of each day, I would give thanks and pray to you alone, to you alone. Lord, I tell you gladly that I love you. Jesus, I tell you, there's no one else above you. You fill my heart with gladness, you take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Thank you, Lord.
Pwede po ang palakpakan ulit natin ating Diyos na malakas. Amen. More than 2,000 years ago, God displayed how much He loved us. Amen. Pinatunayan ng Diyos Ama kung gano'n niya tayo kamahal. And today, let us remember that kind of love. Amen? So let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we recognize your presence in this place, Panginoon. Thank you so much for, Lord, for joining us today sa programa ng Christ of All Ages. Thank you, Lord. More than 2,000 years ago, you did not only display how powerful you are by raising Jesus Christ from the dead, and how intelligent you are by causing Him to be seen by many people, but you also displayed how much you love us, Panginoon. You gave our Lord Jesus Christ to die for us, so we will have this relationship with you again. Thank you so much for the display of love more than 2,000 years ago, Father. We appreciate everything you did to our lives, Panginoon. And so this morning, allow us to remember your goodness and faithfulness in our lives. We also ask you to bless and anoint and empower the worship team so they may remember all the goodness that you've done to them. And may all of them praise and worship you and guide us, lead us into a high and extravagant worship this morning. Father, we also pray for the messenger, the preacher. Make him, Lord, very powerful, Lord, because of you, Panginoon. Allow him to remember all the things that you place in his heart, Panginoon. Surround him with your love, Panginoon. Surround him with wisdom, Panginoon. Humble him, Panginoon, in your presence, Panginoon. Allow him to deliver your word today, Panginoon, that will change people's lives, Panginoon. Especially nakikinig sa lugar na ito, Panginoon, and even the people joining us online. Allow us to hear your word clearly, Panginoon, with power, and allow this word to change our lives, Panginoon. We also pray for the people joining us online, Panginoon. Katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangailangan, and may they feel your presence this morning as well, Panginoon. Nasamahan nila kami sa pagsamba at pag-awit ng mga gandang awitin para sa iyo, Panginoon. We also pray for our brothers and sisters in Bulacan, Panginoon. Bless them as well and empower them as well. And as they remember you, Lord, the sacrifice of our Lord Jesus Christ, may we also be inspired, more motivated, Panginoon, to serve you. Father, again, we recognize your presence in this place. We know that you did everything for us. No words are enough to thank you for all the things you've done for us. Thank you so much. You deserve all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Let's continue to worship Him. Let us think about the love of our Father, the love of Jesus. Think about His goodness. Think about His grace.
Jesus! Naisip na ba natin lahat ng kabutihan at pag-ibig? Patuloy nating damahin ang kanyang pag-ibig ngayong araw to. Amen? Let us celebrate this day. Inaalala natin ang pagkabuhay. Pero minsan lang namatay at nabuhay ang ating Panginoon. Amen? Kaya tayo may rason upang mag-celebrate ngayong araw. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, clap your hands to the Lord. You move the mountains, told the wind and waves be still. You cast out demons,
bawat isa. Kung gaano mo sila, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. How big is your love to us, God. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the darkness, your love
the cross, the work was finished. You were buried, but the grave could not contain you. For you wear the victor's crown. Oh, everybody sing to the Lord. Hallelujah, hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the You had reminded us again that you have overcome everything in life, everything in this world. We bring about all the honor and all praises and thanksgiving in Jesus' name we pray. Amen. If you have felt the dark of night, questioning what is out of sight, He is the answer, He is the light. If you have felt the weight of sin, bow not ashamed, that's Him. He'll break the chains. He will forgive.
Praise the Lord. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang tungkol sa lyrics o yung tono o yung lakas ng boses. Ang pagsamba po kasi ay ito po ay tungkol din sa emotion natin. Amen ba yon? We are expressing our emotion, our feelings sa ginawa ng Lord sa atin. Kaya nga pag tayo sumasamba, huwag mong kalimutan yung katabi mo, just pour out your emotion. Sabi nung araw, nung ako ay song leader, sabi nung isa sa mga member natin, ako daw masyadong emotional pag dumadating sa pagsamba. Anong gagawin ko? Di ba? Kaya nga sumasamba sa Panginoon dahil gusto mong i-pour out yung emotion mo. Dahil merong isang bagay na nangyari sa'yo na tayo ay iligtas ng Panginoon sa kapahamakan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Amen ba yun? Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba sa lahat. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nung nakaraang Huwebes, Biyernes ay talagang sinadya ko na hindi na tayo magkaroon ng activity dun sa ating yung Friday na meron 7 last word. Gusto ko mag-enjoy kayo. Kung saan nyo gustong pumunta, pumunta kayo. Amen? Enjoy your life. No. Hindi ito oras ng pagluluksa. Sapagkat natapos na ang pagluluksa natin. Amen? Amen ba yun? Pag nagluluksa ka noon, huwag ka nang magluksa ngayon. Hallelujah. At yan po yung ating pag-usapan ngayon. Tayo po manay manalangin. Tayong lahat ay tumayo sa paggalang sa presensya ng Diyos. Amang banal na nasa langit, salamat po sa iyong presensya. Salamat, O Lord, na kami po ay iyong naging mga anak. Salamat at inigtas mo kami. At salamat din dahil sa iyo nabuhay na muli ang aming Panginoon na namatay sa krus, inilibing, at sa pagdating ng 3 araw, siya po ay muli mong binuhay upang magkaroon ng katuparan ng pangako mo sa amin, ang buhay na walang hanggan. Dalangin namin, O Lord, na buksan mo ang aming mga isip, ang aming puso, ang aming damdamin, upang maunawaan namin ang mensahe mo para sa amin sa umagang ito. Ako din po ipuspusin mo ng banal na Espiritu upang maingat kong ibaba ang mensahe ng iyong muling pagkabuhay sa lahat ng aking mga kapatid, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, itong aming dalangin. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise the Lord! The title of my message today is The Empty Grave. Ang walang laman na libingan. Grave is the physical final destiny of all sinners who fell short of the glory of God. Tandaan niyo mga kapatid, at sinasabi ng Bible, ng Biblia, ang huling hantungan ng pisikal na katawang ito pag tayo ay namatay ay walang iba kundi ang libingan. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Amen ba yun? Sabi mo sa katabi mo, nagkasala ako. Pero pinatawad na ako ng Diyos. Ang libingan po ang huling hantungan ng mga makasalanan. Walang buhay sa libingan. Tandaan po ninyo yan. Amen ba yun? Ang libingan po ay isang lugar, hantungan ng mga wala ng hininga. Kahit na ang iyong pangalan pa ay nakasulat sa aklat ng buhay, tandaan mo, pagbabayaran mo ang kasalanan mo sa pamamagitan ng iyong pisikal na kamatayan. Amen ba yun? Amen ba yun? Tuwing sumasakit ang inyong mga buto-buto at kasukasuan, lagi ko sinasabi sa inyo, at tuwing nagpapalit kayo ng kulay ng buhok, amen ba yun? Tandaan ninyo, tayo ay lumalapit na dun sa huling hantungan. Hindi tayo exempted dyan. Amen. The grave where Jesus was laid is the lonely grave. Alam niyo, gusto kong damahin. Anong uri ba ng lugar ng ang Panginoong Hesus ay inilibing? Lahat naman ng mga namatay. Ang libingan ay napakalungkot. At doon po sa libingan na yon, yung stone, yung takip ng libingan, naroon po yung kalungkutan. The stone sealed tight with grief. Mayroong lungkot. Tayo nga, ako kasi hindi ko naranasan na dumalo sa libing ng aking mga magulang.
Hindi ko nakita ang magulang ko ay inilibing at hindi rin ako luksa dahil wala naman ako noon. Kaya hindi ko alam kung ano ang feeling masyado. No? Maganda rin pala yun. Ano? Nalibre ako doon sa Harugulgul. No? At habang tinatakpan yung libingan ng mahal mo, andun yung lungkot, lalong-lalo na nang ang Panginoong Hesukristo ay ilibing. At ang langit po ay hindi kumikilos. Heaven held its breath. Nung si Jesus Christ po ay inilibing, ang langit po, maging ang langit ay tahimik. At lahat po ng memory tungkol kay Hesukristo ay kasamang inilibing doon sa libingan. Ganon din ang ating mga magulang. Ganon din tayo. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling, napakahusay mo, lahat ng alaala tungkol sa iyo, sasama sa libingan. At paminsan-minsan ka na lang naaalala. Tinawagan ako ng kapatid ko noong 17. Sabi niya, Kuya, April 17 ngayon, birthday ng ama. Baka nakakalimutan mo na. Sabi ko nga, hindi ko makakalimutan yan habang nagbe-birthday si Sister Rowena. Sabi ko ganun. Kasi ka-birthday niya ng ama ko. Pero sa totoo lang, kung minsan di mo naman kailangan alalahanin na yon. Kasi kasama na sa libingan ang lahat ng alaala. Amen ba yon? Hallelujah. At nung oras na yon, ang libingan ng Panginoon ay balot ng kadiliman. Hindi ko alam kung gaano kabigat ang naramdaman ng mga alagad ng Panginoon. Tandaan natin, death is the wages for sin. Ang kamatayan mo at kamatayan ko, ang kabayaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. Walang exemption. Christian ka man o hindi, mamamatay ka rin dahil babayaran mo ang kasalanan. Kahit nga ang Panginoon na walang kasalanan ay nagbayad ng kamatayan para sa ating kasalanan para tayo po ay maligtas lang. Amen ba yun? In Romans 6:23, ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sapagkat ang kamatayan, napakalinaw ng mensahe ng Biblia, ang kamatayan, physical death, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, walang bayad. Amen ba yun? Kaya kung kayo ay nagtatites sa church, nagbibigay kayo ng ikapo, hindi yan bayad sa inyong kaligtasan. Amen? Kawawa naman yung kukunti lang nabibigay. Di ba? Dahil ang ating kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan nino, walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Pinatutunayan ng banal na kasulatan na ang lahat ng nagkasala ay babalik sa lupang kanyang pinanggalingan. Sabi ko nga, nung ginagawa ko to, hahalik tayo sa lupa isang araw. Amen. Kahit na gaano ka pakayaman, kahit na napakadami pang medalya nang ikaw ay gumraduate ng college, napakaraming pong mga pinamigay na mga biyaya, ikaw namigay ng mga ayuda para purihin. Pero tandaan natin yun mga kapatid, babalik lahat tayo sa lupa. Ang sabi po ng Genesis chapter 3, verse 1, sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Kahapon, umattend ako ng party ng isang kaibigan ko, birthday party ng anak niyang 7 years old. Napakadaming bisita. Napakaganda ng programa. Tinitingnan ko ang mga tao. Sabi ko, tunay nga ng kagalakan at saya ay pansamantala lang. Nung nabusog na, pinapansin ko yung mga mukha nila. Kanya-kanyang unto-unto nag-uuwian na. Naglalayasan na. Nagpapaalam na. Kasi tapos na. The party is over. Amen? Tandaan ninyo yung galak mo, yung saya mong pisikal, pansamantala lang yan. Oo. At sabi ng Bible, babalik lahat tayo sa alabok
na kung saan tayo galing. Ang tao ay nagmula sa alabok. Mula sa alabok, nilalang ng Diyos ang tao at nang nilikha ng tao, ng Diyos ang tao, ano sabi doon? Hiningahan ng Diyos ng hininga ng buhay ang kanyang ginawa. Katulad mo, ang hinihinga mo at inihihinga ko ngayong araw na to ay hininga ng Diyos. Hindi galing kay Satanas yan. Amen ba yun? Katulad ng magpapalayok, sinasabi ng Bible, ang magpapalayok, kanyang hinubog ang palayok sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Tayo rin, ang tao rin, ang unang tao ay hinubog ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay. Amen? At nang ito ay hawakan niya at natapos na, anong ginawa ng Diyos? Hiningahan niya. Subalit ano nangyari doon sa kanyang nilikha? Nagkasala ang tao. Kung kaya't sila ay pinalayas sa hardin ng Diyos, taglay ang kasalanan at kamatayan. Mga kapatid, tingnan nyo. Nang umalis si Adan at si Eva doon sa paraiso, taglay na nila yung kamatayan. Dahil magbabayad sila ng kamatayan dahil sa kanilang kasalanan. At yung kasalanan yun ay ipinasa sa atin ang kasalanan. At kailangan tayong lahat ay tubusin. Lahat ng isinulat sa aklat ng buhay, pangalan mo at pangalan ko, yun po ay nadungisan ng kasalanan ng unang tao. Amen. At dahil doon, kailangang linisin ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo ang mga kasalanang nagbigay sa atin na bumahid sa ating pagkatao. Amen. Ganun po nangyari. At tandaan natin mga kapatid, pag ang tao ay namatay, babawiin ng Diyos ang hininga ng buhay, ikaw at ako. Wala kang, of course, sa loob ng libingan, wala ka ng hininga. Hindi na tumitibok ang iyong puso. Amen? Kaya nga, kailangan ang Panginoong Jesucristo ay mabuhay na muli. Dahil hindi tayo pwedeng sumamba sa Diyos na patay. Amen? Marami sa atin dito, pilit tayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosang walang hininga. Amen? Pakinggan po ninyo to. Yung tao, gumawa ng Diyos-Diyosan, kahit ano pang ganda nun, kahit siya pa yung pinakamagaling mag-drawing at umukit, hindi niya pwedeng hingahan ng buhay ang kanyang ginawa. At sasabihin mo doon sa nililok mo, San Pedro, eto hininga ng buhay ko. Kaya nga ayaw ng Diyos sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan dahil wala silang hininga. Amen ba yun? Kahit ang tao, pag ang tao wala nang hininga, hindi mo na siya pwedeng asahan. Amen? Kahit na siya pinakamagaling pa. Kahit doktor pa siya, pag namatay siya, wala na siyang buhay, hindi mo siya pwedeng asahan. Amen? Hindi katulad ng Panginoon, nung siya'y nabuhay na muli, andun ang pag-asa. Amen? Nung namatay ang Panginoong Jesucristo, sa puso ng mga alagad niya, ang lahat ng pag-asa tungkol sa buhay nila ay kasamang inilibing doon sa libingan ng Panginoong Jesucristo. Ayon po sa mga taga-Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Look at that. Isang tao lang. Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming tao para ikalat ang isang kasalanan. Katulad po ng, naranasan natin, COVID-19. Amen? Isa lang ang bumahing sa bahay nyo. Lahat kayo, umuubo na. Oo. Katulad yan, may sipon ako. Kung may COVID-19 ngayon, palagay ko, mag-uwian na kayo. Di ba? Sabi mo si Pastor, may sipon. Hallelujah. At ano nangyari? Ang kasalanan ay pumasok sa tao. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat. Ang sabi ng Bible, ng tao. Hindi lahat, ng iisa lang. Ng iilan. Kung hindi lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala.
Jesus' death on the cross served as the ultimate atonement o bayad sala for the sins of humanity. Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus, ayon sa hula ng lumang tipan, dapat mangyari ang kamatayang yon upang tayo ay tubusin sa ating kasalanan. His sacrifice wasn't limited to a select few. Hindi po ito, ang kamatayan ng Panginoon ay hindi para lang sa kokonti o iilan, sa mga special na tao. Ito po ay para sa lahat ng magkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga tinubos tayo ng Diyos. Sino ang tinubos ng Diyos? Dahil bakit ka tinubos? Dahil nakasanla ka. Pag ang Diyos tinubos ka, ibig sabihin sa Kanya ka. Pag-aari ka. Amen? Kaya siya namatay sa krus dahil tutubusin niya. Hindi pa tayo pinanganganak. Makinig kayong mabuti. Hindi pa tayo pinanganganak. Sasabihin mo, Pastor, bakit tutubusin ng Diyos ang kasalanan ko? Hindi pa ako pinanganganak nung si Kristo ay namatay sa krus. Diba? Dahil nga ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Mataimtim kong pinag-aralan ang aklat ng buhay na kung saan ang pangalan mo ay nakasulat. At marami akong narinig ng mga preaching na binubura ng Diyos ang pangalan mo kahit nakasulat pa sa aklat ng buhay. Pero binigyan ako ng Lord ng insight at sa Bible, ang Diyos kailanman hindi magkakamali. Amen ba yun? Amen ba yun? Pag sinulat ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay niya, aklat ng buhay. Sabi ko nga, hindi sinulat ng Diyos ang pangalan mo sa pamamagitan ng lapis na may pambura. Amen? Isinulat niya ang pangalan mo sa pamamagitan ng kanyang bibig, ng kanyang salita. Hindi pa pwede na sasabihin niya, si Chinky Agsulid at Panganiban, burahin mo na ang pangalan niyan. Ano mo sasabihin sa kanya ni Satanas, sasabihin ng Lord? Kasi si Satanas, nakikipag-usap siya sa Diyos di ba? Nagkamali kang isulat ang pangalan niyan. Ngayon, bubura-bura ka. Ilan pa ba buburahin mo? Dahil sa mali mo. Amen? Anong gagawin ng Panginoon? Para hindi mawala ang pangalan mo. Of course, hindi mawawala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kailangan lang tubusin itong mga pangalan na ito. Pangalan mo at pangalan ko. Hindi pa tayo sinisilang, tayo ay may in-inherit na natin ang kasalanan. At tulad ng maraming politiko, sinampol ko nga sa inyo, yung ninakaw niyang sa kaban ng yaman ng Pilipinas, pag namatay siya, ipapamana niya sa kanyang mga anak. Amen? At yung mga ninanakaw nila sa kaban ng yaman ng bansa natin, so of course, dahil nagnakaw siya, kasalanan ng pagnanakaw, ipapakain niya sa kanyang mga anak. At mamanahin ng mga anak niya ang kasalanan. Amen? Pero dahil mabuti ang Diyos, dahil ang Diyos ay mahabagin, isinama niya sa kanyang plano ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa krus. Amen? Sasabihin mo, Pastor, yung mga magnanakaw na mga politician, maliligtas? Of course. Kung tatanggapin nila ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Pero Pastor, paano yun? Kung nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay, bakit siya nagnanakaw? Di ba? Tandaan po ninyo mga kapatid, sinabi ko sa inyo, sa panahon ng church age, ngayong panahon natin ngayon, after the death of Jesus Christ, ipinanganak ang church. Tayo. Sa panahon ng church, pag hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo, hindi ka makasama sa rapture. Pero dahil ang pangalan mo nakatala sa aklat ng buhay, papasok ka sa tribulation period. Sasabihin mo, Pastor, bakit iba na ngayon ang statement mo? Tandaan natin, tinuturuan tayo ng Diyos sa lahat ng ating pagkakamali. Amen? Huwag mong tatayuan ng mali kung mali yun para lang ma-justify mo na ikaw ay tama. Pag sinasabi na sa iyo ng Diyos kung paano ang tama, ituro mo sa mga tao dahil this is the end time message. Pag ikaw ay hindi na born again ngayong panahon na to,
at dumating ang rapture, hindi ka na-rapture, you will enter into the tribulation period. And there in the tribulation period, tatanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Eh bakit hihintayin mo pa yun? Di ba? The crucifixion of the Calvary symbolizes His ultimate act of love and redemption for humanity, taking upon Himself the weight of sin to offer salvation. Yung bigat ng kasalanan, tinaglay ng Panginoong Hesukristo doon sa Kalbaryo, sa krus. At sabi ko nga, nung ni-research ko to, ang sabi po ng mga scholars, namatay si Jesus Christ on the third day of AD 33 at 3 p.m. Friday yun. Jesus died at the cross on the 14th day of Nisan, katulad din tinuro ni Brother Aldrin. Katulad din noong patayin ng mga Israelita ang kordero sa Paskwa o sa Passover. Ulitin ko sa inyo, ang kamatayan ng Panginoon ay plano ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. Napakagaling ng Lord, ano? Yung sinasabi ni Brother Aldrin, yun, the blueprint of your salvation. Amen. Ngayon ang sa construction, pag may binago ka sa plano, nangihingi ang munisipyo o ang engineering ng as-built plan. Ano ibig sabihin ng as-built plan? Halimbawa, tinayo natin ang church na to, tapos nagdagdag tayo ng kwarto. Yun po yung deviation o pagdadagdag sa plano, okay? Kailangan i-drawing mo uli yun, ang tawag doon as-built plan. Pero sa Diyos, hindi siya gumagawa ng as-built plan. Amen? Dahil ang plano ng Diyos mula nung una hanggang ngayon ay ipatutupad niya, hindi niya dadagdagan, hindi niya babawasan. Kaya yung lahat ng naisulat sa aklat ng buhay na mga pangalan, hindi na magdadagdag ang Diyos at hindi na rin siya magbabawas. Amen? Amen ba yun? At lahat ng ang pangalan niya sa aklat ng buhay na isinulat ng Diyos Ama na nasa langit ay itinurn over niya kay Jesus Christ para iligtas ito, ang mga pangalan na to, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen ba yun? Kaya nga sabi ng Lord ni Jesus Christ sa John chapter 10, sabi niya, Ama, lahat ng mga pangalang ipinagtiwala mo sa akin, ibig sabihin mga tupa, walang mawawala kahit isa sa aking mga kamay. Walang makakaagaw. Even Satan. Amen. Even Satan, hindi kanya kayang agawin sa kamay ng Panginoon kahit sa oras ng iyong kamatayan. Amen? Amen ba yun? Ganun kabuti ang Diyos. Ang dami mo ng kawalanghiyang pinagagawa dahil ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay sa oras ng iyong kamatayan. Maaalala mo yung mga preaching dito sa Christ of all Ages at dun sa oras na yun, sasabihin mo, Ama, patawarin mo ko sa pangalan ng Panginoon. Alalahanin mo ko dyan sa iyong kaharian. Look at what had happened. Dalawang magnanakaw, katabi ni Jesus Christ. Walang matino sa dalawang katabi ni Jesus. Amen? Wala. Noong oras na yon. Pero anong nangyari, yung isa, hinamak siya, pero yung isa, nagpuri sa kanya. Amen? Dahil sa kasalanan ng unang tao, ang lahat ay nagkasala, kahit nakatala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Nung namatay ang Panginoong Hesukristo, isa-summarize ko na lang, ibinabasa sa krus. At si Joseph Arimathea, isa sa pinakamayaman doon sa Israel, sa Jerusalem, kinuha niya ang bangkay ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid. Namimili ang Diyos. Tanda mo yan. Namimili ang Diyos. Lahat ng kasama sa kwento. Sabi niya, di ba, morning is coming and there are more in the story. Marami pang kwento sa istorya at ikaw ay kasama dun. Amen? Si Joseph Arimathea ay nakasama sa kwento nung ipahiram ni Joseph ang kanyang libingan sa Panginoong Hesukristo. Amen? At ano ginawa naman ni Nicodemus? Si Nicodemus naman ay nag-alay ng mga pabango sa Panginoong Hesukristo nung araw na yon. Ang sabi ng Isaiah 53 verse 9, siya'y inilibing na kasama ang masasama at
mga mayayaman, kahit na kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo mga kapatid, nang si Jesus Christ ay namatay sa krus, pinako sa krus, lahat ng kahihiyan mo at kahihiyan ko ay napako na rin sa krus. Amen? Kaya kahit gaano ka pa kasama, ubod ka ng walang hiya. Pag tinanggap mo si Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, lahat ng kahihiyan mo ay mabubura at hindi na malilimutan. Nino? At hindi na maaalala ng Diyos. Alam niyo mahalaga mga kapatid, na ang makalimot sa iyong kasalanan ay ang Diyos. Pabayaan mo nang hindi malimutan ng kaibigan mo yung utang mo sa Kanya. Kahit na sabihin ikaw yung pinakadakilang mangungutang dito sa bansang Pilipinas. Pero kung alam mong ikaw ay pinatawad na ng Panginoon, tandaan mo lahat ng kahihiyang yan ay hindi na ibibilang sa iyo ng Diyos bilang kasalanan. Amen? Patatawarin ka na ng Diyos. Ganun lang po mga kapatid. Kanina nga habang nag-worship tayo, tandaan niyo mga kapatid, hindi nakatingin sa Diyos kung gaano karami ang ginawa mong mabuti para sa Kanya. Amen? Kasi marami, for example, matalino. Eto matalinong Kristiyano, eto naman hindi nag-aral. Mahina ang pangunawa niya. Sabihin natin, kung babasihan ng Lord yung kahinaan at saka yung katalinuhan, kawawa na yung mga mahihina. Amen? Kawawa yung mga mahihirap. Kasi itong si mayaman, malakas mag-ikapo. Ito namang sa mahirap, barya-barya lang. Pero tandaan ninyo, nung niligtas tayo ng Panginoon, tayo ay pantay-pantay niyang tiningnan. Amen? Walang favoritism. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Glory to God. At noon pong inilibing ang Panginoon, nung siya ay namatay, iniwanan siya lahat ng kanyang mga alagad. Makinig kayo mabuti. Sino ang gustong sumama sa inyong tatay na patay na? Di ba? Pag namatay ang isang tao, mag-isa na lang siya. Amen? Mag-isa na lang siya. Ano sabi ng Bible? Matthew 14 verse 50, tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwanan siya. Nakita niyo yun? Pati yung magnanakaw, nilait pa siya ng magnanakaw. Sabi ng Bible, Matthew 27 verse 44, nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Sabi ng Bible, sa oras ng iyong kamatayan, mag-isa ka na lang. Pilita Corrales, nakita niyo? Hinahanap ko yung bangkay ni Pilita. Ang ginawa pala, kinremate agad. At inilagay sa isang lagayang maganda at lahat sila doon ay nakiramay. Nakita niyo na? Nung ilagay sa kolumbaryo, nag-uwian na lahat. Kaya ito pong pagkakaiwan ng mga alagad sa Panginoong Jesucristo ay nagpapakita lang na pag ikaw ay patay na, iiwanan ka na ng lahat. Amen? Katulad nung araw, nung namatay ang kapatid ng ina ko, nagpunta kami sa San Miguel, Bulacan. Ayaw pang umuwi ng ina. Sabi niya, uwi na tayo. Sabi niya, mahal na mahal ko yung kapatid ko. Ngayon ka lang nagpunta sa kapatid mo, sabi mo, mahal na mahal mo. Sabi ko, ganon. Hindi nga dumadalaw sa kapatid niya. Nung namatay, sabi niya, mahal na mahal. O ganito na lang gawin natin. Isakay na natin yung pangkay na yan sa bahay natin at itabi mong matulog sa'yo dahil mahal mo pala. Sabi ng ina, uwi na tayo. Na di ba? Kahit na mahal na mahal na mahal na mahal mo pa yan, iiwanan mo. Wala nang gustong sumama sa'yo pagpatay ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpatay ka na, wala nang gustong sumama sa'yo. Kaya sasabihin mo, hindi ka nag-iisa, mag-isa na nga siya. Even si Jesus Christ, mag-isa na lang siya. At bago nga magtakip silim, ang Panginoong Jesucristo ay inilibing. Lahat ng pag-asa ng mga alagad nakasama na sa libingan. Kayo, pag namatay na yung tatay ninyo, nanay ninyo, sasama ba kayo sa libingan? Hindi. Lahat ng alaala niya, nawala na. Pero yung lahat ng iniwanan niyang mana,
pinag-aawayan na. Di ba? Nakita niyo yun? Pag wala ng mga magulang mo, at may natirang ari-arian, sasabihin ko sa inyo, magkakagulo. Alam niyo na mamatay ang magulang ko, maliit lang naman kasi yung lupa namin sa Pulilan. In fact, walang gustong tumira sa bahay namin. Ako na lang ang nakiusap, sabi ko, Cora, ikaw na lang tumira dyan. Tinatawag ko yung mga kapatid, Tol, dito ko na tumira. Ayaw lahat ng mga kapatid ko. Sabi ko, maganda rin ang pagpapalaki sa akin ng mga magulang namin kahit mahirap kami. Hindi kami nag-away-away. At ang mabigat pa nun, ako lahat ang nagbabayad ng tax. Sabi ko, bakit ganun? Dapat ipangalan ko na sa akin to. Hindi ba? Hallelujah. At ito maganda. Noong ang Panginoong Jesucristo ay nilibing, ang sabi ng Matthew 27 verse 6, kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari. Hindi pa natapos doon. Dahil gusto nilang ang libingan ng Panginoong Jesucristo ay selyuhan. Dahil may balita sila, na gumagawa sila ng fake news. Alam niyo, noong panahon ng Panginoong Jesucristo, may fake news na. Okay? Ano yung fake news? Ang fake news, yung mga alagad ng Panginoong Jesucristo na nakawin ng Panginoon doon sa libingan para maipatupad yung sinabi ni Jesus Christ na siya ay mabubuhay muli. Anong ginawa nila? Pumunta sila kay Pilato. Sabi ng high priest, si Caiphas, sabi niya, Pilato, Sir, alam namin, nabalitaan namin na nanakawin ng kanyang mga alagad yung sinungaling na yan, yung mapagpanggap. Ang tawag, sabi po dito ng Matthew 27 verse 63, sabi nila, naalala po namin ang sinabi ng mapagpanggap. Tawag nila kay Jesus Christ, mapagpanggap, na iyon, noong siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Ang sabi ng Bible. Kaya anong ginawa ni Pilato? Sabi ng mga tao, kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw, baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ng bangkay at pagkatapos ay ipamalita. Sabihin sa kanila sa kanilang social media na ang bangkay ay muli nang nabuhay. Sabi niya, baka pumunta doon ang mga alagad at kunin ng bangkay at pagkatapos ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. Kala nyo ang fake news, panahon lang natin, noon may fake news na pala. Oo. Anong ginawa ni Pilato? Ito nga po ay pinaselyuhan niya ng selyo, the signet ring. Pinabantayan pa ni Pilato sa kanyang mga magagaling na bantay. Amen? Ganun na nangyari sa Panginoong Jesucristo. Kaya lang, sabi nga nung kanta, morning is coming. Kanina ba kinakanta ni Sister Chinky yung morning is coming, yung mga worship team? Naalala ko mga magulang ko kasi alam ko namatay yung mga magulang ko na Kristiyano. Gusto kong sabihin sa kanila, sa mga magulang ko, Ama, Amang Atong, Inanladring, morning is coming. Amen? Sa mga namatayan dito na ang kanilang magulang, kanyang mahal sa buhay, ay namatay nang may relasyon sa Panginoong Jesucristo, pwede nyo sabihin sa kanila, morning is coming. Amen. Kaya nga pagdating ng araw ng linggo, makinig kayong mabuti. Ang sabi ng Bible dito, Sunday is the first day of the week. Ang linggo ang unang araw ng linggo, na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli. Lahat ng bagsak, lahat ng ating bagsak na pag-asa, dahil si Kristo ay muling nabuhay, mabubuhay ang lahat ng ating pag-asa. Even our old forgotten dreams, ang mga luma nating nakalimutang mga pangarap ay magkakaroon ng katuparan dahil si Yesu Kristo ay muling nabuhay. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God. At ang mabigat pa nun, nung si Kristo ay muling nabuhay, ang sabi ng Bible, verse 2 ng Matthew 28, there was a violent earthquake. Merong napakalakas na lindol. Bago po, nung siya po ay muling nabuhay, nayanig ang lupa. Earthquake is an act of God. It is a wake-up call. Makikita mo ngayon, may mga lindol na nangyayari. Huwag kayong mag-alala, marami pa niyan.
Marami pa tayong mararanasan before the coming of the Lord. Kasi ang earthquake is a wake-up call to all na ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tuwing yumayanig ang lupa, maaalala nyo na merong babala na ang Diyos. Earthquake is a part of the end time message. When Jesus died at the cross, nung namatay si Kristo sa krus, lumindol din. Alam nyo ba yon? At ano nangyari? Napunit ang kurtina sa loob ng templo. At nung si Jesus Christ nabuhay na muli, nagkaroon din ng earthquake, ng lindol. At bago dumating ang Panginoong Jesucristo sa rapture, and I believe in my heart, there will be a big one. Hindi yung big one dito ha. Mas malakas pa yun. Amen. The resurrection of the Lord Jesus Christ begins with the song kanina, Miracle. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng mangyayari sa mundo, kinukwento na ng worship team. Kinukonwento na ng awit. Hallelujah. At ano nangyari? Yung malaking bato sa libingan ng Panginoong Jesucristo ay in fact, hindi naman na-roll down lang yun, nagumulong lang, nabasag yun. Amen. It was broken. It was broken. Kasi nakasealed yun eh. Kailangan wasakin yun. At tandaan natin, ang libingan ng ating mga magulang na born again, isang araw, mababasag din yun. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay, dinagit na niya, tinawag na niya ang lahat ng merong personal relationship sa Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng Bible? Matthew 28 verse 5, magtatapos ako. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, nung pumunta sila Maria doon sa libingan, nung umagang yun, nabuhay na muli ang Panginoon, wala na si Jesus Christ sa libingan, ang sabi ng Lord, sabi ng angel, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. I will close. Fear is the enemy of faith. Ang takot ay kaaway ng pananampalataya. Amen? Nakita niyo ngayon ang bayan natin, mayroong problema, mayroong gutom, at ngayon ang tag-init sobrang tindi. At pagkatapos ng tag-init, dadating ang tag-ulan. Ano meron? La Nina. Marami sa atin, madaling matakot. Madaling mag-alala. Ang pag-aalala ay kaaway ng pananampalataya. If you have faith in the Lord Jesus Christ, lahat ng takot mo sa mga mangyayari sa hinaharap ay baliwala lang sa iyo. Amen? Amen ba yun? It is also the enemy of trust. Ang takot ay kaaway ng pagtitiwala sa Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, magtiwala ka sa Diyos sapagkat lahat na mangyayari sa hinaharap, kahit ito ay second COVID-19 pa, hindi ka dapat matakot dahil hawak ka ng Diyos. Amen? Amen ba yun? And fear is the enemy of hope. Kaya maraming mga Pilipino ang hindi umaasenso dahil punong-puno ng takot. Pero kung ang mga Pilipino ay magkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo, yung takot, pagtatawanan mo na lang ito. Amen? Amen ba yun? Hallelujah. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, ano man ang nakikita natin sa paligid, tawanan mo na lang yan. Amen. Hanggang nakahawak ka sa pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. The resurrection of Jesus is an assurance that God will always be with us. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay isang assurance na siya ay sasama sa iyo at sa akin hanggang sa matapos ang sanlibutang ito until the end of time. And I will close again. The resurrection is the preview of a symbol of our blessed hope in the future. It is the foreshadow of the rapture when all who died in Christ will rose again from the dead at tayong nabubuhay pa ay babaguhin ng Diyos ang ating mga katawan upang isama
sa langit. Amen. Yun po yung istorya ng kaligtasan natin. Kung hindi si Kristo na buhay na muli, lahat ng ating pinagpaguran sa pananampalataya ay baliwala na. Amen. And because of your faith, and because of my faith sa Panginoong Jesucristo, ito ang tataguyod sa atin hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon o sa araw ng rapture. Amen. And so today, tuwing araw ng linggo, every Sunday, the first day of the week, tandaan ninyo, sabi ng awit, morning is coming. Amen. Sa mga nabibigatan dito, may mga problema sa buhay, lalong-lalo na ngayon. Huwag kayong umasa sa mga ayuda o sa, akiks ba yun? Ano? Na ibibigay sa inyo ng mga politician. Napakabarya niyan. Ang asahan nyo, yung muling nabuhay sa mga patay. Amen? Ang Panginoong Jesucristo. Sino nagtitiwala sa Panginoong Jesus dito? Kumapit kayong mahigpit at malapit na siyang bumalik. Amen? Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Glory to God. Amang banal na sa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo sa mensahe mo sa amin, sa mga paalala mo na kami ay pag namatay, mag-isa na lang kami. Pero dahil sa iyong muling pagkabuhay, kami mabubuhay muli, Panginoon. Salamat po, Lord, pagpalain mo aking mga kapatid. Dalangin ko na magtiwala kami sa isang Diyos na humihinga, na muling nabuhay. At huwag asahan ang mga bagay na hindi humihinga. At dalangin namin na ang aming buhay ay ipagkaloob lamang namin sa iyo. Ihandog namin sa inyo ang buhay namin katulad ng paghahandog mo sa buhay mo doon sa krus, sa Kalbaryo. Maraming salamat sa muling mong pagkabuhay. At kami ay binigyan mo ng pag-asa sa buhay upang mabuhay ng maayos sa pananampalataya sa iyo, aming Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Ito ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Magandang tanghali sa inyo lahat.